how much we love you, Lord God. And how much we are longing for your touch, Lord. Lord, we are your desperate people, Lord God. Lord, this time, we only need is your presence, Lord. Come, Holy Spirit, fall upon this place. Fill the hearts of these people, Lord, right now. Fill the hearts of these people.
person na iniisip mo na kapatid mo, nanay mo, tatay mo, asawa mo na wala dito, at sabihin mo sa kanya, mula ngayon, ipapahagi ko sa iyo ang aking natanggap. Pwede mo ba? Come on. Look for a person that will represent your mother, your father, your sister, your brother, or even your husband or wife, and tell him or her that from now on, I will not
I-commission mo yung nasa left mo. I-commission mo yung nasa right mo. Isugo mo siya. Isugo mo siya. At mula ngayon, sabihin mo na I am your keeper. Be a brother's keeper. Be a sister's keeper from now on. Sabihin mo from now on, I will be your keeper. Basta tayo, brother's keeper. Be a sister's keeper. Sister's keeper ka from now on. Brother's keeper ka from now on. Pumangalagaan natin ang isa't isa mula ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay, yakapin mo yung nasa kaliwat kanan mo. Hallelujah. Woo! Group hug, group hug. Group hug. Group hug. Group hug. Group hug. 1, 2, 3. Mga kapatid, everybody please listen. Why we are doing this is we want you in 15 minutes. Pagdating sa pakikinig, you listen down first, okay? Ito. Bakit namin ito ginagawa? Kasi kung nahihiya ka sa kapatid mo, you are ashamed of your brother or sister, paano mo ma-reach out yung hindi mo brother or yung hindi mo sister? Nakaintindihan mo tayo? Makinig. Kung nahihiya ka lumabas sa upuan mo para puntahan ang kapatid mo, paano mo pupuntahan ang hindi mo kapatid? Nakaintindihan mo tayo? Kailangan sa panahon ito, nasa huling araw na tayo, ang dami na nangangailangan ng mabuting balita. Alisin natin yung ating mga timidity. Alisin natin yung ating hiya-hiya. Kasi yung sobrang hiya natin, yan ang magdadala sa napakaraming kaluluwa sa impyerno. Amen po ba? If we are timid, if we are ashamed, we will bring a lot of souls in the hell. Kasi hindi natin sila narinig sa atin. Nakaintindihan po tayo. So kung bakit pinapractice natin na yung nasa unahan, pumunta sa likod, yung nasa likod, pumunta sa unahan, para maranasan natin ang tinatawag natin ng fellowship. Amen? So sa susunod na gagawin ko yan, walang hindi aalis sa upuan. Amen? Walang hindi aalis sa upuan. Kailangan patutunayan mo sa sarili mo na hindi ako nandito lang. Ang dami kong tao na pwedeng abutin at magpunta sa tayo ng pag-abot dito sa loob. Amen po ba? Amen po ba? So, ay po ba yung dana? Amen. So, sa inyo dyan, may mga cellphone, paki-silent po ng cellphone nyo. Amen? Paki-silent ng cellphone nyo. Please keep on your cellphones. We don't want any interruption. We don't want any intervention because this is the Lord's hour, this is the Lord's day, so let's give it all to the Lord. Amen? So sa mga po ito, maybe excited not to for the word of God Alright. because it's already 10:50. Okay, so may I call on Pastor David? Thank you, Pastor. Thank you. I love interaction. Remember why I love interaction? Because it's life. It's the secret of life. So, gusto raw ni Pastor David ng interaction sa pagkabituan si Trento ng buhay. Kung nagkakataon pang pala. Remember every time when I tell you about the heart? So, naalala niyo ba yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo patungkol sa puso? What's the sound of the heart? Ano ba ang tinig, ang ulog ng puso? Bubog. Bubog.
Yes. So napakaraming panahon na gusto natin ang buhay sa ating Kristiyanong pamumuhay. We don't want it to be boring. Ayaw natin na yun ay parang walang buhay. So if we want life, what's the secret? So kung gusto nyo ng buhay, ang sikreto? Interaction. Pagkikisalamuha. So beautiful. Napakaganda. Thank you, Pastor, for always helping us to do that. Amen. All right. But, I wanted to say about how much I appreciate the worship team. So nais kong ipaabot sa inyo kung gaano ko ina-appreciate ang grupo ng mga awit. Manalamba. And you should appreciate also, you know what? They spend hours and hours practicing. At kailangan ma-appreciate din niyo kasi alam niyo ba na sila po ay nagpapractice ng maraming oras. But it's not just practicing, it's like practicing and ministering unto the Lord at the same At time. hindi lang po yung pagpapractice kundi at the same time po pagpapractice at pananambahan na rin sa Panginoon. So we appreciate all of the time they put into to help us to draw near to the Lord. So kinikilala natin ang kanilang panahon na ginagasto upang maidala tayo sa Panginoon. And it's only possible for what happened today, the moving of the Holy Spirit. So posible lamang po na kung ano ang nangyari ngayon sa pagkilos ng Banal na Espiritu Santo, It's only possible if you come with a hungry heart. yun lang po ay posible lang kung kayo pupunta dito na may nagugutom na puso. If you don't come with a hungry heart, Kapag kayo hindi nagugutom ang inyong puso, then it's hard for the Holy Spirit to have interaction. so mahirap para sa Banal na Espiritu Santo ang makisalamuha sa atin. So the worship team is part of it. So ang grupo ng mga mananamba ay bahagi noon. You are part of it Tayo ay bahagi noon. because you come into the house of the Lord with hungering and thirsting. So sapagkat kayo ay pumunta sa bahay ng Diyos na may pagkauho at pagkagutom sa presensya ng Diyos. Sometimes maybe you don't know that you come into the house of the Lord with hungering and thirsting. Minsan hindi nyo alam na kayo pala ay pumupunta sa bahay ng Diyos na naugugutom at nauuhaw. Because sometimes we come in and we don't have any feelings at all. Sapagkat minsan pupunta tayo dito na para bang walang nararamdaman. But down deep inside of you, there is hungering and thirsting. Pero sa pinakaloob-looban nyo ay may kagutuman at may kauhawan sa presensya ng Diyos. Oh Lord, last week was so hard with so many problems. Panginoon, nakarating ko, ang daming problema.
Jesus' love. Yan ang pag-ibig ni Jesus. And that's what we wanted to talk about this morning. So, ang pag-uusapan natin sa umaga ito, You know, FMI has been going for more than 11 years now. so ang FMI po ay nagpapatuloy na pang 11 taon na sa kasalukuyan. And over that time, we've developed what you can call some core values. So sa panahon yaon, ang FMI po ay nagkaroon ng tinatawag natin na core values. And I have just 3 points that I'd like to share with you this morning. So may tatlong puntos ako ngayon na isisiwalat sa inyo. And over the next few weeks, we'd like to share some of those core values with So you. mga sa susunod pong mga linggo, isisiwalat ko pa sa inyo ang pagpupunto sa mga nalalabing core values. Over the years, we've been involved in nutrition, feeding programs, medical dental missions. So sa mga nakaraang taon tayo po ay na-imbento doon sa pagpapakain, may mga mission medical tayo, School supplies. nagkalob ng mga school supplies. A couple times, Pastor June took people from the province to Manila to the 700 Club for surgeries. So dalawang beses si Pastor Jun po ay nagdala ng tao mula sa Mindoro para sa dinala sa 700 Club upang ito'y maoperahan. So all of these things, now planting churches, So ang lahat ng mga bagay na yun at sa kasalukuyan ay ang pagtatanim naman ng mga iglesia, ang but you know from the very beginning what was on the first banner? So sa pinakasimula pa, anong pinakaunang banner? We have a picture of the first banner with Ate Mitsu, Pastor June, and a few other people. So mayroon tayong larawan na sa banner na yun ay nandun si Sister Mitchell, si Pastor Jun at yung iba pang mga kasama ng mga tao sa panahon yaon. And it had on that banner, love in action. At nakasulat doon sa banner na yun ang salita, love in action, pag-ibig na may pag-ibig. And that's why we put it on the logo, because from the very beginning, that's been part of who we are. So kaya nga inilagay natin yan sa logo sapagkat sa pasimula pa lamang, yun ang ipinapakita ng grupo ito. Now, in our, actually over the years, we've always tried to show Jesus' love to the community. So sa mga nakalipas na taon hanggang sa kasalukuyan, ating ipinapakita ang pag-ibig na Jesus sa ating komunidad, sa ating kapaligiran. You can't get the community many times to come into the church service. So hindi natin mahihila ang komunidad na pumunta dumalo sa ating service. So we had a way of going out to show them Jesus' face and Jesus' love. So may paraan tayo na tayo naman ang lumabas upang ipakita natin ang mukha ni Jesus at ang kanyang pag-ibig. So this is a core value, to go out to the community, So isa ito sa ating mga core value na ang lumabas tayo sa komunidad. to really try to live and to practice what the New Testament, the Bible teaches. So ang subukan natin at ipamuhay at makita nila kung ano ang sinasabi dito sa banal na kasulatan. That's why some of the classes that we have, after the class, Ate Mitsu takes everyone to the hospital to pray for sick people. So minsan ang pagkatapos ng aming klase, pagtuturuan dito, dinadala kami sa Sister Mitchell, pumunta kami sa ospital upang manalangin sa mga may sakit na tao. So we want this to be part of our lives, So nais natin na maging bahagi ito ng ating buhay. part of FMI, Bahagi ng FMI to put in action na isagawa what Jesus wants to do in this world. na isagawa kung ano ang nais ni Jesus na gawin at mangyari dito sa mundo. Now, why that's important is because many times churches are totally focused in on themselves. So, bakit ito'y mahalaga? Kasi maraming pagkakataon na ang mga iglesia ay nakapokus lang sa kanilang sarili. You know, in English, sometimes they call churches bless me clubs. So, minsan ito ay sa English tinatawag na ang church ay para bang pagpalain mo akong grupo, Bless Me Club. And they're totally focused around me and my needs and my problems. At yun po ay nakatuon lang sa akin, sa ating mga pangangailangan, at sa ating mga problema. But you see, we all have to change that. Pero titignan natin, kailangan yun ay mabago. We have to find a way to break this mentality and instead have a mentality that goes out to others. So, kailangan
upang tayo naman ay lumabas at magpala sa ibang tao. You see, that's the original calling of Abraham. So kung titignan po natin, yun ang pinaka-original na tawag kay Abraham. It says that he and his household was blessed for one reason. Makikita natin na si Abraham at ang kanyang sambayan ay pinagpala sa isang kadahilanan. That he might then go out and be a blessing to others. Upang sila ay lumabas at maging pagpapala din sa ibang tao, You are blessed to be a blessing. ikaw ay pinagpala upang maging pagpapala. And you see, the secret is when you give out that blessing, you get blessed back in return. So makikita natin na kapag ka ang pagpapala nasa iyo ay ipinamigay mo, umasa ka na, pagpapalain ka rin. May babalik sa iyo So pagpapala. you'll automatically get your needs met. So automatically po sa pamamagitan ng pagpapala sa iba, nakakatagpo ang iyong sarili pangangailangan. So it's more than just saying love in action. Oh yes, love in action. Okay. So yung paligid pa sasabihin mo na, oh, love in action, love in action. This is this is strategically, no, there's another word. This is purposely done so that we all together can learn to break our selfishness. So ito po ay ang layunin na po ay talagang isinagawa upang ma-break po ang mentalidad natin, upang ma-break yung pagiging natin makasariling mentalidad. Listen, selfishness is one of the main causes of all the problems in the whole world. So makinig po tayo, ang pagiging makasarili, isa ito sa mga pinakadahilan ng lahat ng mga problema sa mundo. For the rich people, selfishness comes out as pure greed. Sa mga mayayaman, ang kanilang pagiging makasarili, ito po ay kasakiman. And for us, it comes out as the oppression of the poor. So para sa akin naman, ito ay parang pang-aapi sa mga mahihirap. And that we become victims. So tayo po ay nagiging biktima. But here, love in action is meant to reverse that. So ito po tinatawag natin na pag-ibig na may pagkilos ay parang baliktarin yung ginagawa ng mga mayaman na kasakiman. So just so you know, it's more than just the nice words, love in action. So ito po ay masigit pa rin sa gandang pananalitang ating binibitawan. It has a deep, deep meaning. Ito po ay may malalim at malalim na hulugan. Okay, that was point number 1. Yun po ang number 1 na point. Point number 2. Pangalawang punto po, Love God, love people. ang pangalawang punto ay mahalin ang Diyos, mahalin ang mga tao. You know what impresses me most about this? So alam niyo ba kung ano ang sinasabi nito sa akin? I look around in the whole world and all the different religions. So habang ako'y tumitingin sa kapaligiran, nakikita ko ang mundo at ang lahat ng mga reliyon. And I wonder, is there a religion of love somewhere? So iniisip ko, mayroon bang reliyon ng pag-ibig sa kung saan man? Because if we could find the secret to love, all the problems of the world would be solved. Sapagkat kung makikita natin ang pinakasekreto kung paano magmahal, mas mariresolbahan ang lahat ng problema sa mundo. The same with our personal problems. Pareho din sa ating mga personal na problema. So how do we find the secret of love? Where do we find it? So paano natin matatagpuan itong sekreto ng pag-ibig at saan natin ito matatagpuan? Do you know that Christianity is the only religion that has the central focus only on love? Alam niyo ba na ang Kristyanismo ay ito lang ang pinaka-grupo o reliyon na may sentrong na siya po ay nakasentro patungkol sa pag-ibig. So if you had to give your life to a God, So kung ibibigay mo rin lang ay yung buhay sa Diyos, I think I always would 100% want to give my life to a God of love. so ako mismo, 100% na ibibigay ko ang buhay ko sa Diyos na may 100% pag-ibig. And in Matthew chapter 22 and verse 36, Jesus said the same thing. So sa Mateo 22, versikulo 36, sinabi din ni Jesus, If you want to know what the whole foundation of Christianity is, so kung nais mo malaman ang pinakakabungan ng pundasyon ng Kristyanismo, Jesus said, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul,
Pero kailangan alalahanin natin kung ano ang pinakadakilang estilo kung ano ang evangelismo. It's not handing out pamphlets. Hindi ba ito yung pagbibigay ng mga babasahin? It's not standing on the street corner and shouting. Hindi yung tatayo ka doon sa mga panunukan at magsisigaw ka at manangalan. It's not just going to someone and quoting to them John 3:16. At hindi ito yung pupunta ka sa isang tao at isisiwalan mo sa kanya ang 1:3-16. What did Jesus say? Ano ba sinabi ni Jesus? If you love one another, by this shall all men know. Kung mamahalin niyo ang isa't isa, ito ang paraan upang makilala kayo ng mga tao na kayo nagasunod ni Kristo. So we want all men to know, right? So, gusto natin na ang lahat ng tao ay malaman na yun. Diba? Where should we give our time and our energy and our resources? Saan ba natin ibinibigay ang ating oras, ang ating enerhiya, at ang ating mga pag-aari? Let's first learn to love the Lord our God better Unang-una, mahalin po muna natin ang mas maigi ang ating Diyos. and learn to love one another more. At mahalin din natin ang isa't isa. So, for me, that's exciting to have that on our logo. No, para sa akin, maganda nga, nariyan mo talaga yan sa ating logo. And again, it's the principle of the cross. At ulitin ko, yan po ang prinsipyo ng cross. The cross has two parts, right? Ang cross po ay dalawang bahagi. The part that goes up, Ang bahagi na pataas, and that's learning to love the Lord our God. at ang ibig sabihin ay yung matutunan kong mahalin ang Diyos na yung Panginoon. And as we do that, At habang ating ginagawa, He helps us then, tinutulungan niya tayo. the other second part of the cross, to go out So, ang pangalawang parte ng cross ko pa lang ay ang lumabas. and to love one another. At mahalin ang isa't isa. So this is a core value of FMI Ito po ay core value ng FMI. and a core value of Jesus. At ito rin ang core value ni Jesus. And so we're going to help each other. So, kaya tulungan natin ang isa't isa. We don't do this automatically. Hindi natin ito basta-basta lang magagawa. We've got to learn. Kailangan tayong matuto. So we learn through the Word of God. So tayo dapat matuto sa pamamagitan ng salita ng Diyos. When Pastor teaches us about how to develop godly character, So kapag po ako ay tinuturuan ko kung paano ma-develop yung mga Diyos na pag-uugali,
pray that the Holy Spirit will just give you the deeper meaning of these. So ako nananalangin sa inyo na ang Santo Espiritu ay bigyan kayo ng mas malalim na pagkahulugan sa mga bagay na ito. I don't know if Auntie Mitsu could come up and just kind of summarize and maybe share just a little bit to finish. But these are important because we don't just want to be another church. So ito po ay mahalaga sapagkat ayaw natin na para bang kagaya din lang tayo ng ibang church dyan. We want to be a people together with a calling. So nais natin na maging
original state. At ano po, ang atin pong kaya nakalagay dyan ay Psalm 112, Isaiah 58, Isaiah 61. Nandiyan po ang mission natin. Nandiyan din who are we. Ganun. Sa Isaiah 58, from 6 to 14, kasi it talks about fasting. It talks about not just fasting na you fast with food. Yeah. It talks about how our life should
declaration. Okay? I am spirit-filled. I am anointed. I am a bringer of good news. I bring healing to the brokenhearted. I am a proclaimer, a broadcaster, an announcer of freedom to the prisoners sa mga bilanggo. And we bring pardon.
sunod, say it again.